Magandang umaga. Ang pamagat ng aralin ay panalangin bilang matibay na pundasyon ng pamilya. Mga napapanahong hamon sa pagpapanatili ng sama-samang pananalangin ng pamilya. Bagamat alam natin ang halaga ng panalangin, bakit maraming pamilya ang hindi gumagawa nito o kaya ay hindi na isasagawa ng tuloy-tuloy? Ito ay dahil sa magkakaiba ang prioridad ng mga kasapi ng pamilya, kawalan ng tiwala sa Diyos, at dahil hindi nasasagot ang mga ipinagdarasal. Isa rin dahilan ang pagkanya-kanya ng mga kasapi ng pamilya dahil sa mga gadget o media. Maaring hadlangan ng media at teknolohiya ang pamilya sa pagdarasal ng sama-sama. Ilan sa mga ito ay kakulangan ng oras. Kapag ang mga magulang ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan sa trabaho at ang mga anak naman ay mahilig sa entertainment na makikita sa media, maaring maging mahirap unahin ang panalangin. Malaking halaga ang oras na nakukonsumo, kaya kaunting puwang na lang ang naiiwan para sa mga miyembro ng pamilya na magtipon at manalangin ng sama-sama. Ayon sa pahayag ni Brenda Rogers sa How to Pray Together as a Family, bumabangon siya na may intensyong magdasal. Ngunit sa halip ay natatagpuan niya ang kanyang sarili na nag-i-scroll sa kanyang social media account. Sinubukan niyang itabi ang kanyang telepono at hindi na ito kunin muli kapag oras ng pagdarasal. Ibig sabihin, hindi niya magagamit ang kanyang Bible app o iba pang mapagkukunan sa online. Tinitiyak na lang niya na mayroon siyang pisikal na Biblia na magagamit at naiprint na anumang iba pang mapagkukuhanan para sa panalangin. Pagkakanya-kanya sa panalangin. Ang media at teknolohiya ay nagbibigay ng mga personal na karanasan na maaring magresulta sa mga miyembro ng pamilya na nagsasagawa ng individual na panalangin sa halip na magsama-sama para sa komunal na panalangin. Maaring mas piliin ng mga kasapi ang magbasa na lang o manood ng mga devotional content ng paisa-isa sa halip na manalangin bilang isang pamilya. Pagtagumpayan ang mga hamon ng teknolohiya. Tukuyin kung paano nakakahadlang sa panalangin ng pamilya ang mga social media at mga gadgets. Isulat ito sapat lang sa kaliwa. Isulat naman sa kanan ang mga gagawin upang mapagtagumpayan ng mga ito at lalong yumabong ang sama-samang pananalangin. Pagsusuri sa sariling pamilya. Ano ang estado ng iyong pamilya tungkol sa pagdarasal? Nakikibahagi ba ang bawat isa sa pananalangin? Ano ang posibleng hadlang? Isulat sa papel ang mga kahilingang panalangin upang magkaroon ng panahon ng pamilyang manalangin. Basket ng panalangin. Ilagay sa isang maliit na basket o kahon ang mga isinulat na panalangin para sa kanilang pamilya. Pangkatin ng mga mag-aaral na may 4 hanggang 5 kasapi sa bawat pangkat para ipagdasal ang isa't isa. Bawat isa ay bubunot ng ipapanalangin mula sa basket.